Brothers, naghahanap ka ba ng isang 400cc highway legal motorcycle at tight ang budget mo o sabihin na natin na budget meal ka? Aba, pwede sa'yo itong motor na ito. Tapos hindi ka naman maselan pagdating sa mga features ng motor at pwede mo pang ma-customize. Pues, marirecommend ko sa'yo ang Motorstar Cafe 400. Basic at simple lang naman ang Cafe 400 ng Motorstar pagdating sa kanyang mga key features. Pagdating dito sa analog gauge panel niya, makikita lang natin dito yung simpleng pagkakadesign ng kanyang speed meter at RPM meter at basic indicators like turn signal lights, high beam indicator, neutral, and also fuel warning sign. So wala siyang gauge meter mga brothers. Susian, and also pagdating dito sa manibela, standard din ito na upright position ng kanyang manibela. When it comes naman sa kanyang gas tank, meron itong 13 liters kasama na rin yung reserve. Tapos ang upuan niya, classic approach na black ang leather and also mahaba and komportable para sa rider and also sa kanyang angkas. Ang seat height nito mga brothers is meron siyang 790mm. Pagdating naman sa kanyang lighting system mga brothers, hindi naman ito naka-LED. Bulb type lang naman ito na magmula dito sa kanyang headlight and also sa kanyang tail light. Turn signal lights, ganun din. Bulb type na rin. Tapos pagdating naman dito sa makina niya, meron itong 397cc. Single cylinder, air-cooled, 4-stroke, 4 ang kanyang valve pero naka-single overhead cam siya. Tapos 2 ang kanyang exhaust muffler system. Dito naman sa gulong mga brothers, gumagamit rin itong ng 19 inches na rim sa harap na may 110/90 na size sa gulong. At sa likod naman, meron siyang 18 inches na rim na may 130/70 na size ng gulong. Pagdating naman sa preno mga brothers, basic lang din naman. Meron siyang disc brake sa harap at drum brake sa likod. So mga brothers, ngayon naman, sakin natin yung motor para malaman natin ang kanyang performance. Ang una ko agad naramdaman sa Cafe 400 ng Motorstar nang una kong nasakyan ay meron siyang lakas pagdating sa hatak sa makina. I mean, ang dali ko lang maka-overtake kung gugustuhin ko sa mga sasakyan na nasa segunda at tresera pa lang ang kabyo. Pero syempre, alalay lang din ang aking patakbo dahil alam nyo naman na gumagamit pa ito ng karburador sa kanyang fuel system. Kaya ibig sabihin, may kalakasan rin itong magmumog ng gasolina. At hindi ko rin ito na i-top speed sa dahilang walang mahabang daan dito sa loob ng Subic Bay. At mahigpit po ang traffic rules dito sa loob ng base. Alam niyan lalo na sa mga natikitan dito sa loob ng first stop, first to go, especially sa mga taga Manila, di ba? Pero ayon sa ibang nag-review ng motor na ito, kaya raw nitong makasagad ng 170 km/h sa expressway. Speaking of fuel consumption, dahil sa sobrang mahal ng gasolina ngayon, hindi ko ito pinafull tank. Bagkos dinrain ko lamang ang kanyang tangke at pinakargahan ko lang ng saktong 1 litro para malaman ang kanyang fuel consumption. At nakakuha nga ako ng average na 25 kilometers per liter in fuel consumption na with matching arangkada mode and cruising speed sa maghapon. At sabi ko nga sana gawin na rin itong fuel injected ng Motorstar at mag-additional na lamang sa kanyang presyo.
Swabe ah. Alam nyo mga brothers, mataas lang tignan yung motor na ito eh. Pero magugulat kayo mga brad dahil 5'4 lang ako. Pero kita nyo naman, halos nakalapat na ang aking dalawang paa dito sa Cafe 400 ng Motorstar. And also meron itong seat height na 790mm, sabi ko nga. At saka syempre bababa pa ito pagka mayroon kayong angkas na OBR. Ayan. So ito yung itsura ng aking paa pag nandito na sa footrest. Ayan. And also dito rin sa kabilang side. Ayan. So mga 5'4 pababa dyan mga brothers, huwag kayong mababahalang sakyan o huwag kayong mailang kung sasakyan nyo ito o bibili nyo itong motor na ito dahil sigurado abot na abot nyo. And also syempre dapat naka-riding boots din kayo para magaang yung shifting nyo dito sa motor na ito and also para sa forma and safety na rin. Ang init ngayon. Maghapon tayo papawisan ito. Hindi tayo lalabasan sa gabi. Tignan. Rico, bakit? Sa kurbada, may kabigatan ng konti ang Cafe 400 na masasabi ko na katulad rin sa aking Rusi Classic 250 na kailangan ko pang bigyan ng konting counter steering sa pagliko kada kurbada, which is perfectly normal naman dahil sa kanyang dry weight na 150 kg. At kahit given na yon, nag-enjoy naman ako sa maghapon sakyan ang motor na ito. In suspension, I noticed na swabe naman ang performance ng Cafe 400 sa mga konkretong daanan. Pero pagdating sa off-road o sa mga uneven road, napansin ko na may konting tigas ang kanyang rear suspension na para sa akin ay hindi naman issue since ang motor na ito ay nakadesign talaga sa mga konkretong daanan. In traffic situation, hindi naman issue ang bigat ng motor dahil abot naman ng aking dalawang paa ang Cafe 400. At kahit angkas ko pa ang aking anak nang naabutan kami ng traffic sa daan, hindi naman ako ganong napagod. At pagdating sa kanyang lighting system, I suggest maglagay kayo ng mga mini driving lights, especially kung naglo-long ride kayo. Or mag-upgrade kayo ng mas magandang brand ng bulb or LED na bombilya. Dahil napansin ko na may kahinaan ng stock bulb nito pagdating sa kanyang headlight. Ay! Wala ako maramdamang skid. Okay yung preno sa likod. Isa pa. Ayos ah. Okay mga brothers ah. Sa 40 to 50 kilometers na takbuhan, okay siya. Hindi nag-i-skid yung preno sa likod. Siguro something to do na rin sa kanyang bigat. So ngayon naman, itas naman natin yung unahang preno. Okay ka na, maganda yung response ng unahang preno. Disc brake niya sa unahan. So one more time. 40. Yan oh. Ganda rin stopping power. So panghuli mga brothers, ipreno natin ng sabay. So yun naman talaga ang dapat mga brothers. Pag namimreno kayo, dapat sabay. Hindi pwedeng unahan o likod lang. Pero siyempre, review kasi ito, kaya kailangan natin testingin both front and rear na preno. So ngayon sabay naman mga brothers. Ayun. Medyo inaalalayan ko pa yung preno niya mga brothers kasi alam niyo naman walang ABS ito. So, it takes time no para magamay talaga yung preno niya pag walang ABS. Ayun, ang ganda ng stopping power niya. Both front and rear ayos na ayos. Saka wala. My final thoughts in this Cafe 400 of Motorstar.
Para sa akin, ang motor na ito hindi para sa lahat. Bakit ko nasabi? Una, dahil classic ang kanyang design. Siyempre, alam naman natin ang mga karamihan ay gusto na ang makabagong itsura. Pangalawa, basic at standard lang naman ang key features ng motor na wala namang espesyal katulad ng LED lights, digital gauge panel, ABS, traction control, and so on. Wala siya niyan. Pangatlo, hindi pa naka-fuel injected ang motor. But in the other hand naman, makaka-appreciate sa motor na ito ay yung mga classic bike enthusiasts na katulad ko na mahilig din mag-customize o gumawa ng project bike like cafe racer, scrambler, bobber at kung ano pa basta classical style. At panghuli mga brothers, sometimes it's not the money. It's the feeling pag gamit mo ang pinakagusto mong motorsiklo na hinahangad. Lalo na kung ito lang ang nakayanan ng pera mo. In the end, hindi naman natin hiningi ang pinambili natin sa ating mga motorsiklo, di ba? Dahil ito ay ating pinagpaguran. Kaya dapat matuto tayong makontento kung ano ang meron lang tayo. Alright.